Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon ay dadako na po tayo ngayon sa ating ika-apat na aralin at natalakay po natin noong nakaraan ang mga uri ng tauhid. At natapos na po natin ang dalawa dito, ang Tauhid al-Rububiyyah. Lahat ng mga non-Muslim ay naniniwala po dito sa Tauhid al-Rububiyyah. Ito yung paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Panginoon, na ang ibig sabihin naniniwala sila ng Allah ang siyang lumikha, siyang nagkukontrol sa kalawakan, siyang nagpapadala sa lahat ng kalamidad, bibigay sa atin ng biyaya. So wala ni isa noon na hindi naniniwala dito. Pero hindi ito nagtulak, hindi ito nagpapasok sa kanila sa Islam kasi hindi po sapat ang Tauhid ar-Rububiyyah upang maging Muslim ang tao. Pangalawa, Tauhidu al-Uluhiyyah. Ang ibig sabihin ng Tauhidul Uluhiyyah, natalakay na po natin nakaraan, ang paniniwala sa kaisahan ng Allah sa kanyang pagka-Diyos na siya lang ang dapat na sambahin. Kung naniniwala ka na siya ay lumikha sa iyo, so dapat kaya mo siyang sambahin. Ang problema dito, naniniwala sila na isa ang Diyos pero pagdating sa pagsamba, mayroon ng anak. So dito, papasok sa tauhid, pangatlong haligi o pangatlong uri ng tauhid, tauhidu at asma wa sifat. Anong ibig sabihin dito na itong tauhidul asma wa sifat? Ito yung kaisahan o paniniwala sa kaisahan ng Allah sa kanyang mga magagandang pangalan at matatanyag na mga katangian. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang pangalan at mayroon siyang katangian. Ito ay ang nangangahulugan ng paglalarawan sa Allah ayon sa pangalan at katangian na kanyang inilarawan para sa kanyang sarili. Sa banal na Quran o sa mga pamaraan ng paglalarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa ang Allah ang pinakadakila, ang kanyang mga pangalan ay tinatawag na al-asma al-husna, pinakamahusay, pinakamagandang pangalan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Sabi ng Allah, ang Allah, walang Diyos maliban sa Kanya, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya. Siya ang nagtataglay ng pinakamagandang mga pangalan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nananatili lahat ng nananatili ay may kanya-kanyang mga katangian at uri kung saan ito nakikilala. Natutuhan natin sa agham na ang mga hayop ay kakaiba sa mga halaman dahil sa mga katangian. Hindi pwedeng parihas ang halaman sa hayop. Ang mga hayop ay nakakagala at ang karamihan sa mga ito ay nangangalaga sa kanilang mga supling, samantala ang mga halaman ay walang ganitong katangian. Kagaya nito, ang bawat pangalan ng Allah ay naglalarawan sa Kanya na nabibilang lamang sa Kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga katangian na naayon sa Kanyang pagkapanginoon. Halimbawa, tinatawag ng Allah ang Kanyang sarili na al-awwal, ang una. Siya ang pinakauna, ibig sabihin wala nang nauna pa sa Kanya. Nangangulugan na bago pang lahat ay naroroon na ang Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, ito ang karagdagan lang dito. Ito ang paniniwala ng mga Asy'ariyah. Ang paniniwala nila, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang lugar. Bakit? Kasi nung hindi pa niya nalilikha ang kalawakan, siya nang nauna. Kumbaga, nandyan na siya. At walang sino man o anuman ang mga nabuhay na nananatili bago ang Allah dahil nilikha ng Allah ang lahat. Ang isang mag-aaral ay maaaring tawagin na una sa klase o nangunguna, subalit hindi siya maaaring maging una bago ang lahat. Hindi rin maaaring ihalin tulad ang mga pangalan ng Allah o di kaya ang kanyang mga katangian gaya ng mga nilikha. Hindi natin dapat bigyan ng katangian ng Allah na katulad ng kanyang mga nilikha o kaya ay bigyan natin ang isang nilikha ng katangian na katulad ng Allah. Sinabi ng Allah, "Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir." Anong ibig sabihin ng laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir? Walang anuman na makatutulad sa kanya
Nakikita at naririnig niya ang lahat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kailanman hindi siya maihahalin tulad, maihahambing sa lahat ng kanyang nilikha. So Allah subhanahu wa ta'ala noon, siyempre, nung hindi pa nalikha ang kalawakan, hindi pa nalikha ang langit at lupa, talagang hindi natin masabi kung nasaan ang Allah. Pero ngayon nalikha na niya ang lahat ng kalawakan, ang langit at lupa, sumastawa alal arsh. Pagkatapos ay nagpaitaas siya sa kanyang trono. Saan ang Allah ngayon? Nasa taas. Nalikha na niya lahat eh. So, ang lahat ng kanyang nilikha ay nasa ibaba niya. Kaya ang akida natin, ang paniniwala natin, kung saan ang Allah, siya ay nasa itaas. At walang nilikha na kasama. Lahat ng kanyang nilikha, nilalang ay nasa ibaba niya. Wala siyang kasama sa kanyang pagka-Diyos. At hindi ibig sabihin na binigyan natin siya ng hindi ibig sabihin na kailangan niya ang lugar. Hindi natin sinabi na kailangan niya ng bahay. Siya ang nagsabi na siya ay nasa taas. Ang daming dalil, ang daming katibayan na ang Allah ay nasa taas. Pag nananalangin ka, saan ka nakatingin? Sa taas. Alam mo na ang Allah ay nasa taas. Saan ipinag-utos ang sala? Sa taas. Umakyat pang propeta sallallahu alaihi wasallam, nag-Isra wal Mi'raj. Upang kausapin niyang Allah at ipinag-utos sa kanya ang sala na dapat ay 50, naging 5 na lamang. Ang ating mga gawain ay inaakyat sa taas. Ang mga anghel ay nagre-report sa taas. Ang revelasyon ay bumababa sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran ay binaba sa propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah. Saan galing ito? Sa Allah. Ito ay mga katibayan na ang Allah ay nasa itaas ng lahat ng kanyang nilikha. Pero ang mga kapatid natin na mga Asy'ariyah, naniniwala sila na ang Allah ay walang lugar. So, ang tama na akida natin bilang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, bilang Ahlus Sunnah wal Jama'ah o tinatawag na Salafiyah, ang ibig sabihin ng Salafiyah ay alinsunod sa paniniwala ng mga sahaba, mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mula sa propeta hanggang sa mga sahaba, hanggang sa mga sumunod pa sa kanila. Yan ang tinatawag na salaf. Kaya tinatawag tayong mga salafi o kaya ay Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Na ang Allah ay nasa itaas ng kanyang lahat ng kanyang nilikha. At anong dalil? Anong katibayan? Tinanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang babae na alipin. Sabi niya, Ayna Allah. Napakalinaw ng tanong. Kahit hindi marunong mag-Arabic, alam niya ang salitang to. Ayna Allah. Ayna Allah. Saan ang Allah? Hindi ba tumutuko ito sa katanungan ng lugar? Saan ang Allah? Magtatanong ba ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng ganitong tanong na walang sagot? Hindi naman pwede na magtatanong ang propeta ng isang tanong na walang sagot. Dahil sabi ng babae, itinuro niya ang kanyang kamay sa taas. Sabi niya, fis sama. Ibig sabihin, sa taas ng langit. Ito ay hadith ni Muslim. Napakalakas ng dalil na ito. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, anong sabi ng propeta? I'tiqha fa innaha mu'minah. Palayain ninyo ang babaeng ito dahil tunay na siya ay mananampalataya. O bakit siya tinawag ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mananampalataya? Dahil alam niya kung nasaan ang Allah at kasama sa ating paniniwala, ang Allah ay nasa itaas. At bumababa siya sa kalagitnaan ng gabi, last 1/3 ng gabi, at alam natin yan sa tahajjud, bumababa ang Allah upang ibigay sa atin ang ating kahilingan. Sa Arafah, bumababa ang Allah doon, sa araw ng Arafah. Inaakyat ang ating mga gawaing mabubuti sa araw ng Monday at Thursday. Saan inaakyat? Sa Allah. Nagre-report ang mga anghel saan? Sa taas. Saan sila nagre-report sa taas? Sa Allah. O, hindi ba't ito'y mga katibayan ng Allah ay nasa taas? O umakyat ang propeta sallallahu alaihi wasallam at inutos sa kanyang sala. Sino nagutos sa kanya? Ang Allah. Nasaan ang Allah? Sa taas. Tapos sasabihin natin ang Allah ay wala sa taas? Hindi matatanggap ito ng Quran at hadith at matinong pag-iisip. At ilan sa mga kapatid natin na ito, na sikta ng Asy'ariyah, 7 lang ang kanilang pinaniniwalaan na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo, kung ano man ang katangian na binanggit lang ng Allah, hanggang doon lang tayo. Pag sinabi ng Allah na siya may kamay, siya may talampakan, ang akida natin, ang paniniwala natin, ay mayroon siya nito kapag sinabi niya at hindi natin inihahambing o inihahalintulad sa anuman sa kanyang nilikha. Walang paghahambing, ha?
Dahil walang kaparihas, walang kahalintulad ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad, at walang anuman sa kanyang mga nilikha ang makakahalintulad sa kanya. Opo. So Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung ano man ang kanyang sinabi sa kanyang sarili, ang akida natin ay ano? Paniniwalaan natin na ayon sa kanyang pagka-Diyos. Paniniwalaan natin na ayon sa kanyang pagka-Diyos. Pag sinabing may kamay, kasi ang paniniwala kasi nila, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay wala sa kanya ang mga katangian ito. Bakit tayo naniniwala na ang Allah ay mayroon siyang kamay? Nabanggit sa Quran, bal yadahu mabsutatani. Nabanggit sa hadith. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala mayroon siyang mukha. Mayroon siyang talampakan. Yung kursi, yung ayatul kursi. Ang kursi ay, ang ibig sabihin ng kursi, sabi ni Ibn Abbas, ang tafsir ni Ibn Abbas ay mawdi'ul kadamain. Lagayan ng talampakan. Ibig sabihin, mayroon ito sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, mayroon sa Kanya. Pero, hindi natin iniisip na kahalintulad ng Kanyang katangian ito ang katangian natin. Kasi hindi natin nakita ang Allah. Kung ano ang Kanyang sinabi sa Kanyang sarili, siya ay nagpaitaas sa Kanyang trono. Yung pagpapaitaas niya ay hindi kagaya ng ginagawa ng tao. Ang kamay niya ay hindi kagaya ng tao. Hindi natin inihahalin tulad ang Allah sa anuman sa kanyang nilikha. Bakit? Laisa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Walang anuman na makatutulad sa kanya. Sinasabi nila na inihahalin tulad daw natin ng Allah sa tao. Ang Allah may kamay rin daw. Subhanallah. Kailanman? Bakit ang hayop wala bang paa? Sinabi ba natin na bakit hindi nila sinabi na inihalin tulad natin ng Allah sa hayop? Bakit sa tao? Hindi natin iisipin yun. Tandaan niyo mga kapatid, ang akida natin, ang paniniwala natin ng Allah ay may kamay. Kung ano lang ang binanggit niya sa kanyang sarili, hanggang doon lang po tayo. Meron ba siyang likuran? Hindi natin sasabihin na meron. Bakit? Hindi na niya binanggit sa sarili niya eh. Sila kasi binibigyan nila ng kahulugan ito. Halimbawa, meron siyang kamay. Sabihin nila, ang kahulugan ay kapangyarihan. Bakit hindi natin pwedeng bigyan ng kahulugan to? Bakit? Kasi hindi ito binigyan ng propeta ng meaning. Hinayaan na ito ng propeta at ng mga sahaba, ibig sabihin, kamay talaga yung tinutukoy doon. Maliban kung may dalil na nagpapatunay na hindi iyon ang tinutukoy doon. Katulad halimbawa, wa huwa ma'akum aynama kuntum, kasama niyo ang Allah kahit saan kayo. Yung kasama dito ay ibig sabihin kasama niya kayo sa kanyang kaalaman. Kasama kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang sa inyong sa kanyang tulong sa inyo, kasama kayo ng Allah. Hindi yung Allah ang kasama natin. So dito natin bibigyan ng kahulugan to. Pero ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mayroon siyang mukha, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala mayroon siyang mukha. Pero naaayon sa kanyang pagka-Diyos, at huwag nating iisipin kung anong itsura ng Allah. Huwag na po tayo magtanong. Nagpaitaas ang Allah sa kanyang trono. Sabi nga ni Imam Malik, rahimahullah, al-istiwa, maalum ang pagpapaitaas. Alam natin ang salitang nagpaitaas. Wal kayf majhul. Pero kung paano, yun ang hindi natin alam. Wal imanu bihi wajib, pero paniwalaan natin yun kasi sinabi niya sa sarili niya eh. Summastawa 'alal 'arsh. Pagkatapos ay nagpaitaas siya sa kanyang trono. Wal imanu bihi wajib, paniwalaan natin yun. Was su'alu anhu bid'ah. Pero huwag kang magtatanong kasi bid'ah yun. Bakit mo tatanungin ang hindi walang sagot? Allah lamang ang nakakaalam dito. Kaya kung ano ang binanggit, ang akida natin, ang ating paniniwala, kung ano ang binanggit lamang ng Allah sa kanyang sarili, yun hanggang doon lang po tayo. At hindi natin bibigyan ng meaning yun. At kung hindi na po niya nabanggit sa kanyang sarili, huwag na nating paniwalaan. Halimbawa, binanggit ng Allah na mayroon siyang dalawang kamay. Nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam din na may dalawang kamay ang propeta, ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasabihin, di may siko ang Allah.
Hindi natin sasabihin na may siko ang Allah. Bakit? Ang sinabi lang niya kamay. Huwag nating dagdagan ng siko kasi hindi na binanggit yon. Kung ano lang po ang binanggit niya, hanggang doon lang po tayo. Ganyan po ang akida natin. Opo. Kung ano ang nasa Quran at Sunnah, kasi ang tauhid, ang pag-aaral sa akida, sa tauhid, dalawa lang ang basihan natin. Quran lang at saka hadith. Hindi natin paiiralin ng utak natin. Hindi man matanggap ng utak, wala tayong magawa. Bakit? Ang basihan natin ay ang Quran at Sunnah. Inshallah, malinaw po sa inyo mga kapatid ang usaping ito. So Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Ang Allah, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang laging buhay. Siya may buhay na walang hanggan. Kailanman hindi siya mamamatay. Walang kamatayan. Tagapanatili sa lahat. Hindi siya napapagod o di kaya ay natutulog at hindi siya inaantok ang Allah subhanahu wa ta'ala. Paalala na rapat na paniwalaan ang mga pangalan at katangian ng Allah. Kailangan natin paniwalaan at ang kanyang katangian sa kanyang gawa at katangian sa kanyang pagka-Diyos. Ang mga pangalan at katangian ng Allah ay malaman mula sa Quran at Hadith batay sa pagkakaunawa ng mga mabubuting salaf, ang mga naunang tao sa Islam. Huwag nating bigyan ng kahulugan yung mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon siyang mukha, itong kahulugan. Mayroon siyang kamay, itong kahulugan. Sino nagsabi niya na may kahulugan yan? Wala pong kahulugan. Pag sinabi niya may kamay, kamay talaga yon. Pag sinabi niya mukha, mukha talaga yon. Pag sinabi niya may mga daliri, kasi ang kalangitan at kalupaan nasa kanyang mga daliri. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagugulong-gulungin niya yan. So kung sinabi ng Allah na mayroon siyang daliri, ang ating mga puso ay pinapagulong-gulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, mayroong daliri ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong itsura? Bawal po natin itanong. Basta ang akida natin, ang paniniwala natin sa katangian ng Allah, kung ano lang ang nasa Quran at Sunnah, wag na natin bibigyan ng kahulugan. Maliban kung binigyan ito ng pakahulugan ng ating mula sa mga sahaba at mga sumunod pa sa kanila na mga salaf o mga matutuwid na mga sinaunang mga tao. So yan po mga kapatid, kaya po tayo nagkakaiba sa paniniwala nitong mga kapatid natin na Asy'ariyah dahil sila ay hindi naniniwala dito. Kumbaga sinasabi nila ang Allah ay walang lugar, samantala napakatibay ng katibayan, ang Allah ay nasa taas. Ang Allah daw ay walang ganito mga katangian, walang kamay, walang daliri, walang talampakan, walang mukha. Dahil para doon sinabi natin na siya ay tao. Subhanallah. Never natin sinabi ng Allah ay para siyang tao. Anong dalil natin? Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Anong paniniwala natin? Walang anuman na makatutulad sa Kanya. Pero ang Allah ay nakaririnig at siya ay nakakakita. Nakikita. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nakikita niya lahat at naririnig. Hindi ba't ang salitang nakikita at naririnig ay katangian ng tao rin? Hindi po ba? Pero never natin sinabi na ang kanyang pagkarinig at pagkakita ay kahalin tulad ng mayroon tayo. Subhanallah. Never natin inisip yan. Kailanman hindi natin inisip yan. So ang akida natin, kung ano lang ang nasa Quran at nasa Sunnah, hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit hindi matanggap ng pag-iisip mo, iyan ang binanggit ng Allah. So hanggang dyan lang tayo. Huwag natin sumubra. Lagi nating inuuna ang Quran at hadith pagdating sa usapin sa akida o sa tauhid. So inshallah, ito po ang pangatlong uri ng tauhid, ang tauhidu al-asma wa sifat. Ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mas marami kaysa sa kanyang pangalan. Nabanggit ang pangalan ng Allah ay 99, pero hindi po nangahulugan na 99 lang ang pangalan ng Allah. Bagkus ang kanyang pangalan ay higit pa sa 99. Kaya lang hindi na niya po nabanggit sa atin yan. Higit pa po sa 99 ang kanyang pangalan. At kapag ikaw ay mananalangin, tawagin mo sa kanyang mga pangalan. Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rahim. Incoming chat. Yan po mga kapatid. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siya mga pangalan, mayroon mga katangian. At ang kanyang katangian ay naayon sa kanyang pagka-Diyos. At hindi natin kailanman ihahalin tulad sa anuman sa kanyang nilikha.
So inshallah mga kapatid, naunawaan po natin ang tinalakay natin ngayon hanggang sa mga susunod na pagkikita natin ulit. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.